kami nagpunta rito para paabot sa kanya ang mga hinaing ng tao dito sa probinsya ng Leyte at Samar. Kaya dito kami nagtipon-tipon para magkaisa ang tao na makita niya nangangailangan kami ng tulong. Yung 40,000 na para sa mga tao ng isang household, yun ang hinihingi namin para ibigay sa amin yun. Kasi mahirap ang kalagayan namin. Kung hindi pa yung mga foreigner na pumunta sa amin, wala kami pagkain. Pero minsan, nauubos na yung mga bigay ng foreigner. Saan kami pupunta? Wala. Lalong humihirap dahil hindi kami nabibigyan ng mga pagkain, ganun. Bihira lang nakarating sa amin. Wala kaming masyadong kabuhayan dahil lahat-lahat ng mga kinikita namin na mga kabuhayan wala na dahil gaya ng pagkukupras wala na rin. Yung taniman namin na wala rin. Parang wala na talaga kaming makuha. Ang mga pangako ng gobyerno dapat naibigay sa mga mahirap. Kaya lang, busis lang hindi nakakarating kumpira, hindi nakakarating. Ibig sabihin, parang hangin lang, wala din nakakarating sa amin. Yung pong pagbabawal sa mga nakatira doon sa mga tabing dagat, ay hindi na po nila pinapayagan makapagtayo uli ng mga bahay nila. Sa akin naman po, bakit ganon? Dapat sana tulong muna. Tulong muna yung ibigay ng national government. Kasi namin na talagang meron dumarating na pera galing sa ibang bansa bakit hindi yun ibigay sa amin? Bakit kami tatanggalin Wala naman kaming pupuntahan. At saka kung may puntahan naman yung grupo namin, sigurado bang hindi maano yan kung dumating yung mga kalamidad? Kung maaari lang po sana mabigyan rin ng trabaho, makagawa ng paraan yung national government na mabigyan kami ng trabaho talaga. Kailangan po namin yun. Gutom po talaga kami, hindi kami nagkakasis yung binibigay nilang mga relief na gano'n Hostisya para sa mga biktima ng Bagyo Yolanda! Hostisya! Hostisya para sa mga biktima sa Bagyo Yolanda! Hostisya! Imagine after the typhoon, 4 days muna kami naghintay. Gutom talaga yung mga tao. Talagang gutom na gutom yung mga tao. Alam nila yun kung ano ang dapat gawin nila para maibigay sa amin na mabuhay kami. Alam nila yun kahit hindi sabihin. Viva Sura! May pabati na natin at pagkukunin natin ang ating gobyerno. Tama na, hindi pagpagad sa atin. Kamo nga naghiusa, kita nga Samar, kita nga Provincial Leyte, nagkahiusa kita, nakurma natin ang people search. Ako ini ang alyansa at mga biktima ng Yolanda. Pero kauntuwagan, nga pipira na ang mga negosyante at natindog para sila magyaman. Pero kita maguti nga para guma na may dapat karanglagan para sa naton-naton. Nakikita ba ninyo ang tama at ang mali? Para sa akon, mali ang binubuhat sa atong gobyerno. Ngay pahamtang sa aton ang kagulian na maguti na maatos ng pagtalumpigat sa mga paranguma.
survival of the fighters, matirang matibay at lumabag ang pinakatuso. Pinagi pagkagagawa ng pagkaon. Itong gabis na Pilipinas, 75% ito ang mga paragama. Kung matatagal ito ng 75% ng mga paragama, hintalugarin ang tuma, magiging aming dahil pagkaon. Kapag abuti rin na dinubyo, ang mga tao di na malilisang dahil ang dumomonopolyo ang nagkinagaring magtunang katunaan. Nagkikitsin sa buyaran mga politiko na aga ang gobyerno. Hapon, ikita't magtitikang itong tinuod na pagbabago ng sistema. Ito natin ginagawa ng pagpapagawin ang napantas-pantay na pagtagad, pagpapagawin na waray pinitunan. Yung no build zone policy po, hindi yan ang tunay na solusyon para maligtas ang mga tao na naninirahan po dyan sa mga baybayin dagat. Ang katotohanan po niyan, ang nasa likod ng mga plano po niyan ay ang PPP o yung Public-Private Partnership. Dahil yung 40 meters ay ilalaan po sa mga malalaking negosyante. Instead na i-demolish yung mga kabayan sa mga baybayin dagat, magkaroon ng tunay na rekonstruksyon. Hanggat nagbibingi-bangihan si Pangulong Aquino sa demanda ng mga biktima dito ng Bagyo ni Yolanda, hanggat hindi niya agarang inaaksyonan ang petition na ihinapag sa kanila, pwede kumamot sa punto ang pagpapatalsik sa kanya. Dahil sa pagbibingi-bingihan niya, pagtatamad-tamad, hindi talaga niya inaasakaso ang mga tao po dito sa Tacloban. Pwede pong umabot ng ganun.